Hello, what's up mga ka-lifestyle? Marami na pong nakakapansin na yung mga online lending application is ang hirap ng utangan. Kahit gaano ka ka-good payer, no? Dadating talaga yung panahon na marireject ka. So, by the way, nagawan ko na po to ng video dati, no? About sa mga online lending application. And then, nagbigay na rin ako ng halimbawa kung anong mga online lending application yun, like Casyalo, no? Na kahit gaano ka ka-good payer, no? Darating talaga yung time na marireject ka, no? Especially kung yung pino-fully paid mo or yung pinoli paid mo is inutang mo lang din, no? Lalong-lalo na kung sobrang laki na ng ipo-fully paid mo and then suddenly marireject lang. Sobrang sakit nun, So, again, sa lahat po ng mga borrowers, no? Sa lahat ng mga borrowers ng online lending application, pag-isipan nyo ng mabuti kung magre-loan kayo. Especially kung mangutang lang din naman kayo ng ipang fully paid nyo. Marami na pong mga senaryo, marami na mga incident na marami na akong nababasa talaga, honestly speaking. Marami na akong nababasa na yun na nga, nagre-loan sila, hindi naman sila, wala naman silang bad credit history sa mga online lending application, pero sad to say, yung pang-apat nila, pang-limang reloan nila is nare-reject. No? Malaki po talaga yung chance na magkaganon nila. So, of course, as a OLA defender ako, no? Pag nagkagano naman, wag na lang po dating pilitin. Kasi yung iba ko lang lending application po, sasabihin, you can reapply after 7 days. So, mag-apply na lang tayo ulit. And then, magsilbing lesson na rin yun, na wag tayo basta-bastang mangutang sa iba and then ipa-fully paid natin sa ganitong klaseng mga platform na walang kasiguraduhan na makakarelon tayo, no? So again, wag kayong mangutang sa ibang online lending application or sa mga tao na ipang fully paid nyo sa mga online lending application. Hindi po pare-pareho yung mga online lending application. Kahit gaano kaganda yung standing mo sa online lending application na inutangan mo, may panahon talaga na mare-reject ka. So ingat-ingat na lang po tayo. And then sa mga nagtatanong na anong mangyayari if 3 taon na, 4 na taon na hindi nababayaran yung online lending application, ano daw mangyayari, makukulong ba? No, paulit-ulit ko na po sinasabi sa inyo, meron ng mga nagbigay ng testimony, 3 to 4 years na hindi nababayaran yung online lending application, wala na. No, kung sa tingin mo hindi mo na talaga kayang bayaran dahil sa sobrang laki ng interest, and then ginagago ka na ng mga tumatawag sa'yo, tinatakot ka na, i-abandon mo na yan. Huwag kang matakot kasi unang-una hindi ka nag-iisa, huwag kang matakot na idemanda, pakasuhan ng small claims kasi marami po tayo, don't tell me lahat ng mga, sabihin natin mahigit 100,000 na mga kliyente nila hindi na nakabayad. Don't tell me iisa-isahin nila yan, so maglalabas sila ng limpak-limpak na salapi, para sa mga attorney's fee, ang daming mga prosesong gagawin which is mapapasama yung kanilang credit, yung kanilang finance, kumbaga malulugi sila ng sobra, kaya hindi na nila gagawin yung mga ganyang iniisip mo na pakakasuhan ka. So wala kayong dapat ikatakot, and then wala pong nakukulong sa utang, so again, sa lahat po ng mga biktima ng online lending application ngayon, na until now maraming mga kung ano-anong mga negative na iniisip dahil hindi nakakabayad sa online lending application, huwag po kayong matakot, kasi gaya nga nasabi ko, hindi po kayo nag-iisa. So once na
sa tingin nyo hindi na maganda yung pakikitungo or tinetext blast na talaga kayo totally, itsapwera nyo na po yan, no? Deadmatology is the key. So yun lang po yung pinakamagandang gawin as of now, no? So again, ingat-ingat na lang po tayo sa mga online leading application na magaganda yung mga offer, ano, especially kung magre-relon kayo. Nako, marami na pong tendency, marami na pong mga nangyaring hindi maganda, no? So, ay nako, nakakaawa po yung mga ibang hindi nakakapanood ng ganitong klaseng video, no? Mangungutang ng ganong kalaki, sabihin na natin 10,000, 5,000, sobrang laki na po yun, ano? And then if fully paid sa mga online lending application para maka-reloan, kasi maganda din yung offer, no? So nako, ingat na lang po tayo, ingat na lang po tayo, no? Ingat na lang po tayo. So yun lang. And then I hope mga ka-lifestyle lang, sa mga napapadaan lang dyan sa channel ko, bago pa lang, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell as again, notify po kayo once again sa mga i-upload po natin yung mga ganitong klaseng content, no? Na talaga namang malaki yung impact sa mga biktima ng online lending application. Ingat-ingat na lang po tayo sa paglo-loan sa mga online lending application para hindi magamit yung mga information na binibigay natin sa kanila, especially yung mga reference or contacts na sinishare natin sa kanila. Ingat-ingat na lang po tayo para wala na po masyadong maapektuhan, wala na po masyadong mabudol. So yun lang mga ka-lifestyle, peace.